Sa mga oras na to, nasa treatment room si Marie Chris. Nakaupo siya habang tinitingnan ang balita sa internet at bahagyang ngumiti. Wala siyang anumang iniinda. Matapos niyang pumasok sa treatment room, binayaran niya ang doktor upang sabihin kay Marciano na meron siyang concussion at malubha ang kalagayan niya. Hindi nagtagal dumating ang kanyang assistant na si Jackie dalang isang lunchbox. Miss Marie Chris, kamusta ka? Tanong ni Jackie sa kanya. Ayos lang ako. Ibinaba ni Marie Chris ang kanyang telepono. Sa totoo lang, kanina pa siya nagpadala ng mga mensahe kay Jackie. Nang makita niyang dumating ito, agad siyang nagtanong. Kamusta ang plano? Naipadala ng video sa internet. Gumiti at ibinaba ang dalang pagkain. Ang video na yon ay kuha ni Marie Chris. Noong mga panahong dinukot siya ni Sarah, sinadya niyang itago ito bilang ebidensya para gamitin sa mga ganitong sitwasyon. Upang magamit niya kapag nasa alanganin na siyang sitwasyon. Maayos bang lahat? Tanong muli ni Marie Chris. Dahil may plano pa siyang gagawin upang tuluyang mawasak si Sarah sa publiko. Maayos na maayos, sagot nito. Nasaan si Marciano? Medyo nang habang kanyang leeg upang matiyak na walang lalaki sa loob. Sumagot si Jackie. Naghihintay pa rin si Sir Marciano sa labas. Akala niya malala ang lagay mo't puno siya ng guilt sa mukha nung dumaan ako. Magaling. Bahagyang ngumiti pa siya. Ito ang gusto niya kapag tuluyan na niyang napabagsak si Sarah. Ang guilt ni Marcianong magpabalik ng puso nito sa kanya. Para makasiguro, tinanong pa niya ulit ito. Nasaan ang kuya ko? Tinutulungan ba niya si Sarah? Ang tanging kinatatakutan niya ngayon ay si Zephyr, ang kanyang kuya, na inayawan ang kanyang pag-ibig. Sumagot muli ito. Walang ginawang hakbang si Mr. De Vera. Mukhang nadismaya na rin siya kay Sarah. Marahil inaasahan niyang maangkin niya si Marciano. Akala ba niya matatalo niya ako ng ganun lang? Isang napakabobong babae. Tumawa na may panunuya si Marie Chris. Kumain siya ng ilang kutsarang kanin bago initusan si Jackie. Tawagin mo attending doctor at sabihing balutin ako ng benda. Kailangan kong humarap sa mga reporter. Habang binabalot siya ng benda, naisip niya hindi pa siya mukhang masyadong lupaypay. Kaya inutusan niya si Jackie na lagyan siya ng make-up para magmukhang mas kaawa-awa. Nag-alala to. Miss Marie Chris, huwag ka masyadong mag-makeup. Magiging problema mo yan kung matutuklasan nilang peke. May pumalpak na ba akong plano noon? Buong tiwala ni Marie Chris sa sarili. Kung hindi ko may papakulong ngayon, hindi ako matatawag na Marie Chris Lacson. Pagkapasok niya sa kulungan, maghanap ka ng mga tao para tapusin na siya doon. Ayaw na niyang makitang muli si Sarah. 10 minuto ang lumipas. Nakahiga na si Marie Chris sa hospital bed habang tinutulak palabas ng doktor at nurse. Balot ang ulo niya ng makapal na puting benda. At maputla ang kanyang mukha. Si Marciano ang unang lumapit sa kanya, halatang nag-aalala. Marie Chris, kamusta ka na? Mahinang tumingin si Marie Chris kay Marciano. Hawak ang kanyang ulo. Marciano, ang sakit ng ulo ko. Punong-puno ng guilt ang lalaki habang tinitignan siya. Dumagsa ang mga reporter sa paligid nila. Miss Marie Chris, paano po kayo nawala ng malay? Totoo po bang si Sarang nagtulak sa inyo? Tanong ng isang reporter na dala ang mikropono. Tahimik lang siyang sandali. Tila nagpipigil, ngunit maya-maya nagdesisyon. Tumango siya at tumingin sa kamera. May mga luha sa kanyang mga mata. Oo, tinulak niya ako. Nagkagulong lahat ng marinig ang kanyang sinabi. Habang umiiyak sinabi niya, hindi ko alam kung bakit niya ako tinrato ng ganito. Sa totoo lang pinalampas ko ng lahat sa kanya. 6 na buwan na nakalipas dahil lang sa hindi masaya sa kanyang buhay. Pinadukot niya ako. Hindi ko na siya kinalaban noon. Sino mag-aakalang pagkatapos niyang makulong, magagalit siya sa akin at ngayong umaga pa lang. Tinakot niya akong papatayin daw niya ako. Kumilos siya na parang takot. Hindi ko alam kung ligtas pa ba ako sa mga susunod na araw. Isang lipunan ito na pinamamahalaan ng batas. Alam na ng buong network ang nangyari. Siguradong hindi na siya maglalakas loob na may gawin pa sa'yo. Tama. Ipaalam na natin to sa mga pulis at ipa-deploy ang protection para sa'yo. Nag-ingay ang mga tao. Sabay-sabay na nagsalita habang ini-livestream ang pangyayari. May mga netizen na natag na sa pulis upang magpadala ng proteksyon para kay Marie Chris. Nag-uumapaw ng galit ng publiko sa internet. Lahat silang nananawagan na magreklamo sila sa pulisya. Sinasabing ang mga kagaya ni Sarah ay hindi dapat pinapakawalan. Sa bahay sa Makati, nakaupo si Sarah sa harapan ng TV. Pinapanood ng interview ng mga interview kay Marie Chris. Umiiyak ng kaawa-awang babaeng yon.
at sa ilang salita lang ay naipinta niyang isang malupit na babae si babae siya. Tila walang respeto sa batas. Pumasok si Zephyr gamit ang kanyang card at nadatnang nanonood si Sarah ng balita. Dumilim ang kanyang muka at agad niyang pinatay ang TV. Huwag mo nang panoorin ang mga yan. Bahagya siyang ngumiti. Nakakaaliw naman ang mga sinasabi ng babaeng yun. Anong nakakaaliw doon? Hindi sang-ayon si Zephyr sa kanyang sinabi. Ngumiti pa siya lalo. Tingnan mo kung paano siya umarte bilang inosenteng bulaklak. Magandang matutunan ng ilang ganyang diskarte sa susunod. Baka magamit ko rin. Umupo to sa harapan niya, seryosong ekspresyon. Anong balak mo sa isyong ito? Tinulungan na kita pero sabi mo, ayaw mong tulungan kita at gusto mong ikaw ang humarap sa problemang to. Anong plano mo? Well, tumapik siya sa kanyang pisngi, tila nag-iisip. Nang biglang tumunog ang doorbell. Tumingin siya at ngumiti ng malapad. Tila mga pulis yon. Tamang kanyang hula, dumating ang mga pulis upang isama siya. Ang isyo kay Marie Chris ay nakukuha ng malaking atensyon mula sa mga otoridad. 6 na buwan na nakakalipas, inakusahan siya ng pandurukot at tangkang pagpatay sa babae. Na inamin naman niya, tinulak niya ito sa dagat dahilan upang makulong siya ng kalahating taon. Inakala ng lahat na magbabago na siya dahil sa tagal ng kanyang sentensya. Ngunit hindi nila inaasahang paghihigantihan niya si Marie Chris pagkatapos makalaya mula sa piitan. Ngayon, nababahalang mga pulis na baka masaktan pa ulit si Marie Chris, kaya't nagpasya siyang bantayan at imbestigahan ng mabuti si Sarah. Dumating ang mga pulis sa kanyang bahay ng araw na yon. Sa puntong iyon, marami ng taong nagtipon sa harapan ng bahay niya upang mag-osyoso at mag-livestream. Lahat sila ay sabik na makita kung paano dadalhin ng mga pulis si Sarah. Sumabog ng internet. Ang balitang ito ang pinaka-pinag-uusapan ngayong araw. Sa buong network, ang komento ng mga tao, ang intense. Nakakakaba. Tumindig siya mula sa likod ni Zephyr. Nakangiti at tila walang halong pagkakabahala sa katawan. Binuksan niyang pintuan at sinalubong ang mga pulis. Oo, ako nga si Sarah Loizaga. Ano kailangan niyo sa akin? Lumapit ang isang pulis na nagpakilala. Magandang araw, Miss Loizaga. Kami mula sa Makati Office Station. May kaugnayan ito sa kasong kinasasangkutan niyo ngayon. Kailangan sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Inilabas nito ang ID upang magpakilala, ngunit sa halip na mag-alala, inilagay niyang kanyang kamay sa kanyang bulsa at ngumiti. Sa tingin ko, hindi ko kailangan sumama sa inyo para sa investigasyon. Nagulat ang mga pulis sa kanyang isinagot. Ang ganitong klaseng pagtanggi ay bihira, lalo na sa isang kaso na ganito kalaking atensyong nakukuha. Miss Loizaga, sabi ng pulis sa tila naghihimutok at hindi matanggap na tumanggi siya. Napakaseryoso ng usaping ito. Kung tatanggi kayong makipagtulungan sa amin, maaari namin kayong kasuhan ng criminal offense. Tahimik na tumingin si Zephyr kay Sarah at tinitingnan ang magiging reaksyon ng babae. Ngunit nanatili itong kalmado. Ngumiti pa rin si Sarah, ngunit may bahid ng lamig ang kanyang tinig. Maaari ba ako magtanong kung anong ebidensyang meron kayo laban sa akin? Ang pulis ay muling nagsalita. May video na nagpapakita na tinulak mo si Miss Marie Chris Lacson sa dagat. 6 na buwan nang nakakaraan. Ngayong araw, inulat muli ng biktimang tinulak mo siya dahilan para siya'y maospital. Nakangiti pa rin si Sarah. Walang bahid na gulat o pagkabahala. Ngunit ang tono niya naging mas seryoso. Kung may sapat kayong ebidensya, bakit hindi niyo ako dinimanda noon pa? At kung may bago kayong akusasyon, bakit hindi niyo ako sinabihan agad? Mukhang masyado kayong mabilis umaksyon dahil sa presyo ng publiko. Paliwanag niyo sa mga ito. Ang reaksyon ng mga tao sa labas ay nagulong bigla. Ang livestream ay tumindi at naglabo-labo. Grabe, tingnan niyo kung gaano siya kadesperadang sumagot. Ang lakas ng loob niyang harapin ng pulis. Sigurado kung may kasalanan siya. Kung inosente siya, bakit pa tumatanggi sumama? Samantalang sa ospital, mahigpitan niyakap ni Marie Chris si Marciano. Umiiyak habang nagrereklamo. Marciano, bakit parang lagi siyang nakakalusot? Ako na nga ang biktima dito pero ang lakas ng loob niyang hamunin pati ang mga pulis. Hinaplos ni Marciano ang kanyang buhok. Nagtatangkang kalmahin siya. Marie Chris, huwag kang mag-alala. Sigurado akong gagawin ng pulis ang nararapat kung siya ay may pagkakasala. Ngunit sa kanyang isip may bahagyang pagdududa. Talaga bang kasalanan lahat ni Sarah? O may mga bagay na hindi niya alam? Totoo kayang itinulak niya si Marie Chris? Matapos isara ni Sarah ang pinto, ibinalik niyang tingin kay Zephyr na nakatingin sa kanya. Nakapako ang tingin sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ngayon ko lang talaga naintindihan ang estilo mo, Sarah. Sabi ni Zephyr, may bahid ng paghanga,
ngunit may halong pag-aalala. Alam mong kaya kong linisin ang pangalan mo agad pero hinayaan mo pang magliyab ang gulo. Gumiti siya na mapaglaro. Bahagyang hinilang isang sulok ng kanyang labi. Kung hindi ko siya hayaan na muna magpakita ng kanyang kakayahan, paano ko may ipapakita sa lahat? Kung gaano siya kasinungaling. Ang mga taong katulad ni Marie Chris, gustong-gusto nilang umarte. Ang kailangan lang gawin ay bigyan sila ng entablado. Tahimik na tumango si Zephyr bagamat may bakas ng pag-alala sa kanyang muka. At paano kung hindi nakinig ang mga pulis? O paano kung nawalang ebidensya? Ngumisi siya, puno ng kumpiyansa. Hindi ko hahayaan ng ganong pagkakamali. Hindi ako magpapadala sa laro ng iba kung walang plano. Alam kong babagsak si Marie Chris sa sarili niyang patibong. Habang nakatingin sa kanya si Zephyr, nakita nitong kakaibang lakas ng loob ni Sarah. Isang taong nasasaktan ngunit hindi kailanman nagpatalo. Mukhang alam mong ginagawa mo, puri ni Zephyr sa kanya. Pero anong susunod mong plano? Ngayon na nailantad mo na si Marie Chris, magpapahinga ka na ba? Tumayo siya. Naglakad patungo sa bintana at tumingin sa madilim na kalangitan. Hindi pa tapos ang laban, Zephyr. Masarap sigurong isipin na tapos na ito, pero alam ko hindi papayag si Marie Chris na matalo ng ganito. Sisiguraduhin kong wala na siyang paraan para makabalik muli. Oras na para tapusin ang drama niya. Tumitik si Zephyr sa kanya. Alam niya seryoso si Sarah, kung ganoon, asahan mong susuporta ako sa iyo hanggang sa huli. Napalingon si Sarah sa kanya at ngumiti, isang bihirang ngiti na puno ng pasasalamat. Salamat Zephyr, sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na lokohin muli. Kaya kahapon tinanggihan niya ang tulong ni Zephyr sa simula. Kung tinulungan siya nito na i-clear ang balita, sasabihin ni Marie Chris ng bagay ay sanhi lamang ng mga tagahanga niya at matatapos na ito at hindi na siya mapaparusahan. Sa pamamagitan lamang ng paghikayat kay Marie Chris na magkamali at pagkatapos ay pagpapakita ng ebidensya, malalaman ng buong network kung anong uri siya ng tao. Tumingin siya kay Zephyr, ngumisi at sinabing, ngayong alam mo na kung anong uri ng taong kinakapatid mo si Marie Chris, hindi ba? Walang maisip ni isagot si Zephyr. Sa katunayan, palagi niyang alam na si Marie Chris ay medyo matalino, ngunit hindi siya nito sinaktan at hindi niya ito kayang kamuhian ng walang dahilan. May ginagawa tong mali tungkol kay Rogelio, ngunit ginawa nito yon para sa kanyang ama. Kaya paano niya ito masisisi? Hindi siya nasisiyahan, ngunit walang dahilan para sisihin si Sarah. Kaya ang tanging magagawa niya ay lumayo sa babaeng yon. Matapos lumabas sa mga pulis sa kanyang bakuran. Isang grupo ng mga taong natataranta. Nasaan si Sarah? Bakit hindi siya inaresto? Ang hindi nasisiyahang mga tao ay sumugod at pinalibutan ng mga pulis. Mr. Police, hindi ba pinagbantaan ni Sarah ang buhay ni Marie Chris? Bakit hindi niyo siya arestuhin? Well, ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Ang pulisya hindi masyadong nagbunyag na mga napag-usapan. Sinabi lamang nila sila ay nagbibigay ng sagot sa lahat mamaya. Ang ipinakitang ebidensya ni Sarah sa kanila ay sapat na upang bumaligtad ang sitwasyon. Ang lahat ay labis na hindi nasisiyahan kasama ng mga manunood sa live broadcast room. Sinubukan nilang lahat na hanapin ang account ni Sarah at talagang nag-comment sila doon. Silang lahat ay dumagsa sa page ni Sarah para sumpain siya sa mga salita. Matagal nang hindi ginagamit ang kanyang website at ang huling mensahe isang promotion na video para sa pagpapalabas ng isang bagong produkto. Nagmura ang lahat si Baba tumakyat ang insidente sa isa pa na naging pinakamainit na paksa ngayon. Nakita ni Marie Chris, malapit na ang oras at lumabas siya para aliwin ang mga manunood. Hindi inaasahan ni Marie Chris ng kanyang kwentong ginawa ay makakaakit ng labis na atensyon. Ang atensyon na tatanggap niya mula sa mga tao ay nakaka-overwhelm. Pagpapatuloy lang niyang pagpapanggap hanggang maging okay ng lahat, ang mga manunood ay labis na nag-aalala. Miss Marie Chris, huwag kang matakot. Kami ang magpoprotekta sa iyo. Tama, kung magkakaroon ng lakas ng loob si Sarah Loizaga na saktan ka, kami ang unang hindi babangga sa kanya. Sa gitna ng mga komentaryang ito, biglang na-update ang website ni Sarah. Ito ay isang video. Ayaw sanang makialam ni Sarah ngunit napaka-plastikan talaga ni Marie Chris. Nagulat ang mga manonood, nag-post si Sarah sa website. Ang video ay isang lihim na record na video. Lahat na nag-click ay nakita si Marie Chris na may pangmataas na tono. Paano kung malaman ng mga tao na nakulong ka? Meron ka masamang ugalit inakit mong kasintahan ng iba, Sarah. Wala nang kabuluhan ng iyong reputasyon sa industriya. Masisira ka na. Nakatayo si Sarah sa tapat niya. Marie Chris, mukhang naunawaan ko na. Nilalayon mo i-post ang video na to
at gatungan ang opinyon ng publiko upang ituro ko sa dahilan ng hiwalayan niyo ni Marciano at gawing akala ng mga tao na ako ang may kasalanan. Sa ganitong paraan, makakaramdam ng guilt si Marciano para sa'yo at bibigyan ng pressure ng opinyon ng publiko. Two birds in one stone. At ikaw ang mananalo, tama? Tama, malamig na tumawa si Marie Chris. Sino bang nag-utos sa iyong kalabanin ako? Matagal ko nang sinabi sa iyo, Sarah. Hindi mo ko kayang talunin. Mukhang nalungkot si Sarah. Kinasaya naman ni Marie Chris. Talagang tuso ka, ngunit hindi ka ba natatakot na ginagamit mo ang opinyon ng publiko at malalaman ng mga fans na niloloko mo sila at babalikan ka nila para awayin? Ano ang alam ng mga taong yun? Isang grupo lang sila ng mga walang utak na tanga. Pinagmumura ni Marie Chris sa mga fans sa video. Pagkatapos ay ngumiti ng mayabang. Bumagsak sa sahig at sumigaw ng, Marciano! Malinaw na nakita ng lahat na nagkunwari siyang bumagsak. At pagkatapos ay sinabi kay Marciano, siya, si Sarang nagtulak sa akin. Sumabog ang utak ng mga manonood at lahat sila ay naguluhan. Ano nangyayari? Si Marie Chris na akala nila ay biktima ay sinabi pang tangang mga fans na walang luha-luha at sinudyang magpanggap na bumagsak para pagbintangan si Sarah. Bigla nilang naalalang sinabi ng doktor sa ospital na si Marie Chris ay may concussion. Nagulat ang mga manonood. Bumagsak siya sa sahig ng ganun lang? May concussion agad siya? Bago pa nakapag-isip ang mga manonood, may isa na namang balitang tahimik na naging hot search sa isang website. Sa 7:30 ng gabi, may video si Marie Chris na minumurang isang babae at inutosang ihayag ang impormasyon sa katauhan ni Sarah. At sa 6:00 ng gabi, naipost ang balitang tinulak ni Sarah si Marie Chris at bumagsak sa sahig. Ang pinanggalingan ng dalawang mensahe isang tao na may pangalang Sheila. Si Sheila ang nag-expose na impormasyon ni Sarah sa comment section noon. Siya ang patuloy nagsasabing kabit si Sarah at pinost ang kanyang mga detalye. Kaya't siya ay binuli sa internet. Sa oras na yun tinatawagan ni Sheila, si Sarah. Miss Lizaga, in-expose ko ng lahat ng mga bagay na pinapagawa sa akin ni Marie Chris sa internet. Ayos na ba yon? Noong nakarang araw natagpuan niya si Sheila sa comment area. Kaya't pinahanap niya ito, tinawagan at inutusan ito na expose sa mga kasinungalingan ni Marie Chris sa internet. Ngayong gabi kung hindi kakasuhan niya ito ng libel. Natakot ito na makasuhan, kaya pumayag na ipakita ang lahat at makipagtulungan sa kanya. Dito naintindihan ng buong network ng mga video na nagmumura at salawahan mula noong nakarang araw ay lahat pala ay pakana at utos ni Marie Chris. Isa siyang babaeng sanay magtanim ng kasinungalingan sa lahat. Magaling, sagot ni Sarah sa kausap na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi bago ibaba ang telepono. Si Zephyrin nakaupo sa tabi niya at nakita siyang itinaas ang mahabang buhok at bahagyang hinawakan ng kanyang baba. Tinanong siya nito, naayos mo na bang bagay na ito matagal na? Oo, ngumiti siya tinuloy ang pagtingin sa kanyang telepono. Samantalang ang website ni Marie Chris ay punong-puno ng mga hate comments. Marie Chris, hindi ko inakala na ikaw pala isang walang kahihiyang babae. Dapat ikaw ng tanghaling drama star award ng taon. Nakakasuka, nagpapanggap na kawawa at gumagawa ng video. Nagsasabing iniwan ka bago kayo magpakasal. Siguro nga dahil sa pagiging plastic mo kaya ayaw sa ni Marciano, no? Sinasabi mo pa na tinulak ka ni Sarah at nagkaroon ka ng concussion. Kami curious, pwede ba talaga magkunwari na matumba't magkaroon ng concussion? Sigurado akong binayaran mong doktor. Hindi mo kaya magsabi ng katotohanan. Mamatay ka na sana, Marie Chris. Nagbago opinyon ng publiko sa buong internet at lahat ay nagagalit kay Marie Chris. Nakita ito ni Sarah at ngumiti. Hindi ba't mahilig si Marie Chris na gumamit ng opinyon ng publiko? Ngayon, pagkakataon na, hayaang magdusa siya sa mga opinyon ng publiko. Naniniwala siya na pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na mararamdaman ni Marciano ang pagkakonsensya para dito at baka tuluyan pa siyang iwan ni Marciano. Habang siya ay tumatawa, biglang hinila siya ng lalaking katabi niya na may sapat na lakas na parabang mababali ang kanyang mga buto. Anong ginagawa mo? Tanong niya na may galit sa kanyang tono. Nasaktan ako. Alam mo ba? Tinutok ni Zephyr ang tingin sa kanyang maputing muka. Ang mga mata nito'y puno ng galit at nagtanong, sinong tumulong sa'yo dito? Kung nais ni Sarah na magawa ito, kailangan niyang hanapin si Sheila. Kung wala ang tulong ng iba, paano niya makukuha ang impormasyon ni Sheila? Tumaas ang mga labi ni Sarah tumingin sa kanya. Ako ang naghanap niyan. Paano mo siya nahanap? Desidido si Zephyr na malaman ng lahat? Bakit? Dahil hindi ako humihingi ng tulong sa'yo? Sabi ko naman sa'yo, kaya ko to. Alam niya nasaktan niyang pride nito. Tumaas ang kilay ni Zephyr at nagbagong ekspresyon ng kanyang mukha. Sinabi niya ng malumanay, sinong tumulong sa'yong maghanap? Si Ate Dorina, sagot niya ng malamig. Dahil hindi masaya si Dorina kay Marie Chris.
Nagsanib puwersa sila sa gawaing ito. Nang kumalat ang issue tungkol sa iskandalo ni Sarah, tinawagan siya ni Dorina at tinanong kung bakit siya nasangkot sa iskandalo ng kanyang kapatid. Sinabi ni Sarah sa kanya na si Maricruz ang nasa likod ng lahat at hindi inaasahan ni Sarah ang paniniwalaan agad siya ni Dorina. Nagtanong ito kung may paraan pang ma-expose ang tunay na mukha ni Maricruz. Nais din itong maghiwalay sina Marciano at Maricruz. Pagkatapos, hiniling ni Sarah dito na tulungan siyang hanapin ang impormasyon ni Sheila at agad itong pumayag. Nagsanib sila ng lakas at ginamit ang plano laban kay Maricruz. Pumikit si Zephyr at sinabing, "Bakit hindi mo ko tinawagan? Nagsabi ko na, hindi ko kailangan ng tulong mo." Sagot niya ng malamig. Inilagay ang mga daliri niya sa balikat nito at tinulak ito palayo ng bahagya. "Sa pagitan namin hanggang hindi ka pumapanig kay Maricruz, mananalo ako." Tumunghay ang mga mata ni Zephyr sa kanyang mga daliri na naglalapat ng konting lakas. Parang pilit siyang tinutulak palayo, ngunit gumamit din siya ng konting lakas. Niyakap at sinandal sa kanyang dibdib, malambot na katawan ni Sarah. "Natatakot ka ba na tatayo ako sa panig niya?" "Tatayo ka ba?" tanong ni Sarah. Pabalik. Hindi, tumingin siya sa babae at ang guilt sa kanyang mga matay kitang-kita. Ibinaling ni Sarah ang kanyang pansin sa telepono at ngumiti. Mabuti naman. Sa ospital, hindi tinitingnan ni Maricruz ang kanyang telepono. Pumikit siya ng maganda at ninanamnam ang serbisyo ni Marciano. "Marciano, nahugasan mo na ba ang mga strawberry?" Tanong niya sa lalaki. Nasa banyo si Marciano at naguhugas ng mga strawberry. Nakaramdam siya ng guilt para kay Maricruz ngayon, kaya iniwan niya lahat ng kanyang trabaho upang alagaan to. "Malapit na," tugon niya. Ngumiti si Maricruz at nagsalita. "Bilisan mo, gusto ko na talagang kumain yan." Habang hinuhugasan ni Marciano ang mga strawberry at papalabas na ng banyo, nakatanggap siya ng isang mensahe. Tinignan niya ito, bahagyang nagbagong ekspresyon ng kanyang muka at lumabas ng walang emosyon. "Marciano, sabi ng doktor, maaari na ako ma-discharge pagkatapos ng 3 araw. Pwede mo ba akong sunduin noon?" Tanaw niya ito na may pakiusap sa mga mata. Tumingin siya sa babae at nagtanong, "Maricruz, totoo bang hindi ka okay ngayon? Nasaktan ka ba talaga?" Biglang naging matalim at malalim ang mga mata niya habang nagsasalita. Nakaramdam ng konting guilt sa Maricruz at bahagi ang kanyang ulo. "Masamang pakiramdam ko, hindi ba't alam mo na tinulak ako ni Sarah kanina? Parang sumasakit na naman ang ulo ko." Habang nagsasalita, inilapat niyang kanyang kamay sa kanyang noo. Nang makita to, natawa si Marciano at ang kanyang ngiti malamig at punong-puno ng pang-iinsulto at pang-uuyam. Ngayong lumabas na ang mga ginawang kasinungalingan ni Maricruz, ito na ba ang katapusan ng dalaga? Ano ang gagawin ni Maricruz kapag nalamang bumaliktad na ang sitwasyon nila ni Sarah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.